Good morning mga panalo. Ayun oh. So may unit dito. Ilang odo na to, pre? 6K lang ang odo. Ayan, hindi natin ipapakita kung kanino to. Pero 6K pa lang ang odo. Ayan oh, 6,075 kilometers. So ito na naman, ayos, ganoon na naman. Ayan, lakas oh. Diba? Mga tunog. So ayusin natin yung problema na yan. Tensioner yan. Grabe ang lalano sa kanya. Yan, patayin na natin at baka tumalon pa. So galing pa to San Pablo City, biniyahe pa papunta dito. Ang advice ko lang pag gantong bumigay na yung tensioner ay huwag nyo nang bibiritin. So para lang makarating kayo sa mga shop na pupuntahan nyo, takbong 50 na lang at iwasan nyo yung high RPM tapos downshift para hindi tumalon yung timing chain. So ito, ang bago pa ng unit tapos sira na kaagad ang tensioner. So kanina kausap natin may-ari, umingi siya ng advice kung dadalhin daw ba sa kasa. So hindi naman dahil sa gusto nating kumita. Ang sabi ko sa kanya ay dalhin na lang dito sa akin para mapalitan ng manual tensioner at hindi na sapitin yung ganong senaryo ulit. So ang gagawin kasi sa kasa dyan, papalitan lang nila ng stock yan at makalipas lang ang ilang buwan at ilang kilometers. So ganyan na naman yan. So sakit na lang stock tensioner yan sa Sniper 155 at medyo may kamahalan din ang gawa sa kasa. So bago pa yung unit, pwede naman ito i-warranty, pero pinapili ko yung may-ari kung gustong dito na lang or yun nga, ipa-warranty pa din. So mas pinili niya pumunta sa atin. Syempre kung ako din lang tatanungin at sarili kong motor yan, ako man ang nasa kanyang kalagayan ngayon, papalitan ko na talaga ng manual para hindi nasapitin yung ganyang klase ng senaryo. Ayan, so tara, let's go, gawin na natin yan. Ito guys, putulan natin yung tensioner na ikakabit natin. Ayan. So dahil mahaba siya, ayan, putulan natin yan. Tap, gawin natin. So huwag niyo ikakabit pag ganito kahaba, no? Kasi ang hirap tumutukod dun sa hose. Dito tansya lang yung pagbabawas at alam nyo, so ilagay yung bakal. Ayan, kung may grinder to, grinder, pero maliit lang naman yung bakal kaya tama na itong lagay yung bakal lang. Ayan, so sa pagpuputol pa lang ayusin nyo na kagad para pag nag-install kayo nung itong pinakang pantukod nya sa timing chain guys, pero diretso. So ganito yung installation niya. Unahin nyo muna yung nut. Ito naman tayo, ilang beses ko ito tinuro. So pag tama yung putol nyo dun sa sa bolts, hindi nyo na kailangan tawag dito, pag kiss dyan para gumanda to, para hindi kayo marap magpasok. Syempre huwag nyo kakalimutan yung o-ring. And syempre yung base na ng ating tensioner. Yan, pasok na rin. So ayun na yung base. So ito na yung panukod. Wala na tayong tools. Kailangan natin ng ito, 12 yung box wrench. Siyempre 3/8 na sa akin wrench. Pag wala kayo nito, pwede naman yung tawag dito, may ratchet kayo sa bahay na bili, pwede rin. Siyempre 8, and siyempre kailangan nyo ng size na alin, tapos vice grip at long nose. So yan, let's go na, doon na tayo. Ay, dalawang dose pa pala, open. Kuha natin, tulis ito. Let's go, kabitan natin to. So para sa nga pala yung mga tools natin, siyempre kailangan natin ng vice grip, ipipin nyo na agad dito.
natin na maayos. Siyempre yung switch na alin dito yan. Huwag niyong kalimutang ilak. Baka kasi mahulog sa loob. Kasi may nakikita ko mga maliit nito ng tensioner. Ito yung kinakabit nila sa loob. So, kaya nga ganito yung build niyan kasi ito yung may panukod tapos babaliktaran nyo naman. Pero kanya-kanya naman talaga tayo ng pag-install. Pero ito talaga yung tamang installation ng tensioner. So, yan, nakalock na siya. So, ready to install na pa. Kaya tayo sa 212. Siyempre, sungkitin nyo muna itong lock ng isa tingga. Yan. Kasi ito, 212 yan. Tanggalin nyo muna yung clutch niya. Pag nalogin nyo na, kamayin nyo na lang yan, release, tapos ganito natin yan, tapos sulong nyo lang pauna. Oops, okay, tanggal yung clutch. Tayo electric pa, ang lamig, sobrang lamig now. So po, ito na yung trabaho ng long nose. Baka sabihin natin hindi ginamit yan, natin nyo lang yung bakal na to konti yan. Tapos siyempre itong cover, hilahin nyo yan papunta palabas. Yan, para yun na yung tutukod dun sa kakabit nating tensioner. Okay? Ito na yung ating 3/8 na socket wrench na mayroong balang socket na 8mm. Yan. So, tanggalin natin tong bolts na to. So, ganito yung trabaho niya. Idodan lang yan. Okay, hindi naman tayo sa dulo. Idodan nyo rin. Alam nyo guys, napakadali magpalit ng tensioner ng Sniper 155 kumpara sa 150cc. Kasi sa 150cc kailangan nyo pampaklasin yung leg shield sa front and then yung leg shield sa rear. So mas marami kayong paklasin. Then yung batok niya, yung silver, yung marami sinusungkit sa ibabaw. So remove na natin yung socket wrench. Dito na ang gagamitin natin. Handa lang tayo. Tanggal ito. So makikita nyo dito is naka-reset na to 100%. Ano bang nangyari kung bakit nagkakaganon? Tensioner mismo yung spring, medyo mahinang klase yung spring. Kasi tayo may magtatanong na ano naman cause? Ano nyo po is mga boss, wala namang cause. Sadyang mahina lang yung tensioner na Sniper 155. So kung maalala nyo yung issue dun sa RS na natulpo pa, so ganito na rin yung nangyari sa 155. Pero hindi naman big deal sobrang dali lang naman solusyonan. Kung pabor pa rin kayo sa stock, bumili lang kayo ng bagong stock na tensioner. At kung pabor naman kayo sa manual, doon agad kayo sa manual. Pero syempre, kung papakabit kayo ng manual is dapat marunong yung nag-install. Ayan, nakita nyo? Reset na siya, kaya ang ingay ng motor ni Dwayne. Sobrang ingay kasi naka-reset na yan. Pre ko yun, tingnan mo, eksina. Diba? So nagkusa na siya mag-reset. Kaya tayo ng flat screw. Tensioner natin kapag normal yan, ganito yung release nya. So tanggalin nyo lang yung rubber dito. Ganito yung itsura nyan kapag normal pa siya. Ganyan kahaba. So pag sira na siya, nagre-reset siya ng kusa, nababa, umiikse. So ayan yung spring sira na agad yun. Wala na ganito na nakuha natin. So huwag natin patagalin pa, kabitan na natin ang tensioner. So ganito ang pag-install niya. Salpak nyo lang dito sa butas, and yan, salpak nyo lang yung mga bolts at ilagay na natin. So release natin ng konti pa loob, salpak na natin. Siyempre hand tight muna tayo. Ayan. Mangga. Ayan yung isa naman. Hand tight pa rin tayo. So paano nga ba yung tamang adjustment ng tensioner kung manual? So ito. Tutukan nyo lang itong video nito at malalaman nyo kung paano siya i-install. Siguro ayaw ko lang sa mga bumabiyahe malalayo. Kung ayaw nyo pang tanggalin yung stock tensioner nyo, magbaon na kayo ng tools at magbaon na kayo ng tensioner na manual. Para kahit sa biyahe, pwede nyo gawin. So, saan ba yung guide? Siyempre, makita nyo yan sa YouTube channel natin.
So gamit na tayo ng panghigpit. So ito, ilagay na natin yung kanyang handle. 3.8 na sa sakit na 3.8 yan. Kita natin. So dito kung masusunod nyo lang yung Newton meter, mga ano lang to. 10 yun, 8 to 10 Newton meter lang. Pero dahil alam na natin yung tamang habit dito, lansya lang. Yan. May torque press tayo. Okay. So siyempre ibalik nyo na tong clutch cable dun sa clutch holder. Yan. Huwag niyong kalimutang tutuin yung inunat natin kaya na bakal para hindi tumalon yung ating cable. Siyempre ilagay natin yung ating clutch dito sa clutch holder. Yan. At siyempre tansyahin na natin kung gaano kalayo yung clutch. So mamaya natin ito i-final kasi masusunod pa rin dito yung may-ari siyempre. Kasi nakastock pa siya ng leather. So ito na. Kailangan i-on natin yung motor. Make sure na naka-neutral yung motor. Then saka natin buhayin. So pansin nyo, tahimik na siya agad. So kanina ganito yung tunog niya. So ang tamang pag-adjust ng clutch ay hand tight muna. Tensioner pala, tensioner. Tamang pag-adjust ng tensioner. Ayan. So dapat napipil nyo yung tension sa loob. Hindi kailangan sobrang higpit dahil masama yun sa timing chain. Gaya na sabi ng iba, masama na yung manual. Masama talaga pag sobrang higpit. So dapat tama lang yung pagkaka-push nyo dun sa manual tensioner. Yung tamang pressure. Hindi pwedeng luwag, hindi rin pwedeng higpit. Ayan. So pag tama na, sa palagay nyo okay na yung tension niya sa loob, i-rev nyo siya. Dagdagan natin ng konti, medyo makalansin. So, pinis ko pa ng konti, palaw. Okay na yun, tawag dito. Pag nakuha nyo na yung tamang tension, higpitan nyo na ng 12mm na box wrench, okay? So, huwag nyo kalimutan higpitan tong nut na to. Kasi pag kumalas yan, iingay na naman yan. Higpitan nyo sa pagkakalagay, sa palagay nyo na hindi nyo sa kakalas. Siyempre, huwag nyo kalimutan isuktok itong radiator hose na to sa part na to. Yan. So, ang purpose natin kaya hinira natin itong rubber na to para maproteksyonan nyo itong hose na tumutukod na ngayon dito sa manual tensioner. So, medyo mahaba-haba pa rin yung putol ko. Pero okay lang yan kasi may protection naman yan. At hindi yan masisira. Okay, so, ganyan yan. Okay na siya. Diba? Nahimik na siya. Hindi tulad kayo na sobrang hingin na makina niya. Okay, pahawak nga ng clutch mo kung tama lang. Kahit lang. Mababa, mataas. Mataas, bababa natin. Sige. Ayan. Tama na. Yan. Ito. Yan. So, dito lang din kayo mag-clutch. So, pares na kayo mag-clutch. So, konting bitaw lang. Yan, isa pang tips. Dapat ang clutch nyo, kung di bitaw lang, gagana na kaagad. Dahil yung lining, nai-stress sila kapag sobrang taas nyo mag-clutch. So, dapat sakto lang. So, huwag nyo kalimutan higpitan to para hindi makalas. So, yun na. Tapos na yung installation ng ating manual tensioner. Ayan. Okay na.